Ngayon naman po ay tatako tayo sa ating mga testimony. So, isa-isa lang yun? O isa-isa dito? Sino po ang unang mag-testify ng kabutihan ng Diyos? Sige, yung susunod na po muna. Sige, hallelujah. Una po, nagpapasalamat po ako sa ating Panginoong Diyos na buhay dahil sa araw-araw, sa pag-ising pa lang sa umaga, na nagising ka at walang sakit at karamdaman at ang inyong family, ganun din, mabuti ang kanyang kalagayan. Isa pong malaking blessing na po yung sa ating Panginoon. At isa pa sa trabaho, sa pag-iingat, sa araw-araw na pagmamaneho, na andyan ang lagi ang ating Panginoon na gumagawa sa atin sa kanyang patnubay at pag-iingat sa atin sa araw-araw ay yun po yung malaking blessing na dumarating po sa ating buhay. Amen. Sa Diyos na po papuri. Sino pa po ang susunod na magpapatotoo? Jan? Yes, salamat sa ating Panginoon. Ako talaga sa totoo lang, hindi ako makapaghintay na ipagyabang. Yan. Ang magandang term kasi ipagyabang. Kasi yung kabutihan ng Diyos, yung ginawa ng Diyos sa buhay ko. Yan. Tuloy ko, Panginoon. Una sa lahat, nagpapasalamat ako. First day of school sa Pilipinas. Yan. Nakapasok naman maayos ang aking dalawang anak. Yes, salamat sa Panginoon. Kahit yung anak ko, may kinakasama na thank God kasi nandun yung puso niya na ipagpatuloy yung pag-aaral niya sa lahat. Nagpupuri ako sa papasalamat sa Panginoon. Napakabuti ng Panginoon. Talagang dati kasi yung anak ko nagtanan. Akala ko, yun na yung hindi siya makakatapos ng pag-aaral kasi parang tingin ko, mag-aasawa na siya, gano'n, magpapamilya na. Pero salamat sa Panginoon, yung prayer ko na sabi ko, Lord, ayoko na hindi makatapos yung anak ko. Gusto ko makapagpatuloy pa rin sa pag-aaral. Kaya salamat sa Panginoon kasi talaga, pag nagpe-pray ka, ang Diyos kumikilos. Kaya napakabuti ng Panginoon and actually sa trabaho, gano'n din. Nakapirma na ako ng job order. Kaya, puri ng Panginoon, napakabuti ng Panginoon. Amen! Yeah. Thank you, Lord! Isa pa, pinagpapasalamat ko sa Panginoon yung araw-araw na pag-iingat sa trabaho, sa biyahe. Napakabuti ng Panginoon dahil naging Pastor Roger tuwing umaga, sabay-sabay kami na umaawalis nila Pastor Jovel. Kaya napakabuti ng Panginoon doon pa lang, napaka-bless na eh. Then, isa pa. Sobrang pagpasalamat sa Panginoon. Gusto ko talaga pagyabang. Kaya, Lord, sa oras na ito ay pagyayabang ko ulit. Kanina, talagang sinubukan sick na. Yeah. Pag out namin sa trabaho, talagang ginali niya ako kung saan ako mahina. Yung pananakit ang ulo ko, yan. Talagang talo ako dito eh. Gusto ko ihiga to pag masakit ang ulo ko. Ngayon, inabot na ako sa train. Nagkataon pang baho na ako tabi ko. Sorry Lord, nakapagsalita ako ng masama. Pero totoo na, number one, kahinaan ko rin yung amoy. Kasi sinisikmura ako doon. Tapos, nasusuka ako. Kaya, talagang napakabuti ng Panginoon. Pinag-pray ko, Lord, paano to? Kakanta ako. Baka hindi ako makaawit. Kaya talagang nagtiwala ako sa Panginoon, nandun yung prayer ko. Sabi ko kay ate, pagbaba namin ng train, pinag-pray tayo, baka hindi ko makakanta. Makiyak-iyak ako kasi nandun yung excitement. Sabi nga, dapat ng Panginoon, dapat lagi kang prepared, dapat lagi kang masaya. Kasi hindi lang tao, hindi lang, Diyos ng mga hari ng mga hari ang kakatagpuin mo eh. Kaya dapat lagi kang presentable, lagi kang ready, lagi kang excited. Kasi ang Diyos, pag nagpala yan, hindi mo alam kung anong oras, anong araw. Kaya lagi ko pinaghahandaan yan. Then, napakabuti ng Panginoon sa buhay ko. Ngayon, nakapag-practice kami, nakakanta.
President, Panginoon, sa inyong pinakamataas na papuri. Sa inyo ko binabalik ang pinakamataas na papuri, pasalamat talaga. Yan, yun lang po. Amen. Sino pa po? Amen. Kasi yan sabi na, nagbili ko kay Lord, always on fire. Gusto ko rin pagpasalamat kay Lord yung araw-araw pagising, umaga, yung maraming blessing na ganyan. Tsaka sa protection, hindi lang sa akin, protection din sa mag-inang sa Pilipinas. Ngayon, pamilya ko, tatay ko, nanay ko, tsaka kapatid ko. Isa pa laging pinapaalala sa akin ito kada umaga kasi minsan kasi pag pumapasok tayo sa trabaho hindi natin alam kung ano yung madadatnan natin. May nangyari kasi sa akin nakarang araw. Sinabi ko yung mga kasama ko kasi meron po kasi kami food allowance sa isang buwan as binibigay. Tinanong ko sila, hindi naman yung food allowance. Sabi sa akin, oo, lahat kami nabigay na. Kala ko nagbibiro lang, bakit di kami nila? Sabi sa akin, ako na ka. So, biglang, usually kasi pag ganun dati, talagang nagpakula ko eh. Natitrigger agad ako na i-video. Tapos medyo tumahigit lang. Tapos sinawagan ko yung mga namin. Hindi sumasagot, hindi pa sumasagot. Nasa labas ka. Kasi sino naman makakon ka rin eh. Naisip, ba't ganun? Eh, sila lang na iwan na ang bigyan ko yung ako. Dumaan na yung Sabado, dumaan na yung Linggo, di kami bigay. Pinawagan ko, hindi pa sumasagot. Pinantay ko na lang, nilisip ko sa WhatsApp. Sabi ko, masalik mo na lang ako, hindi ko na ito. Pero wala. Nakakapasalamat ko kasi malumanay lang. Tapos pagdating ko kasi salamat sa Diyos. May gabay lagi. Yun lang po nga. So gusto lang po ang pinakamatas na nabili. Amen. Oo, lahat siya. Pinakaimbang ko. Magandang gabi sa lahat. Pasalamat ako sa Panginoon sa biyaya na ibigay niya sa akin sa aking pamilya. Lalo na po sa tatlo kong anak kasi umpisa yung klase, ngayon na sila nag-commit mula ng elementary, ngayon na silang commit na tatlo at pambabae. Kaya mula kanilang umaga, pag-gising ko, kanay ko natawag sa kanila kasi kinakabahan ako eh, ngayon lang sila, tatlo lang sila eh. Yung ate nila yung panghapon, hindi naman sila yung mag-commit, kaya nakamonitor ako kanila. Sa awan ng Diyos, nakauwi sila sa bahay ng maayos. Yun lang po sa isang pagpun. Babae naman. Oh, babae. Babae naman daw. Ay, babae. Babae na last na. Ano dito na kayo ko? Sila na pastor. Last na. Awak mo na. Praise God po. So, palang gabi po sa lahat. Gusto ko lang din pong pasalamatan si Lord sa buhay ko kasi tunay pong buhay si Lord na kumipilo sa buhay ko ngayon na kahit anong pagsubok na binigay sa akin, ayun po na Walang iyakan yan. Walang iyakan kayo kasi sinagot kami Lord na lang. yung pinag-pray ko po na hindi ko inaasahan talaga na na matutupad pa kasi alanganin eh. Pinayagan pa ako magbakasyon ng company. Tapos po, graduation po kasi ng anak ko. 21 days binigay niya sa akin. Kaya, Amen. hindi po nila yung sa ticket sa kasi. Praise God. Yearly naman yata kayo. Yearly. Yearly naman, pero siyempre sabi nga sa akin nung una, after 1 year daw, saka ako papabakasyonin. Pero, bigla akong nakaraang linggo, parang hinihila ako pa uwi. Kaya sabi ko, subukan ko nga ulit. Kasi nung Ramadan, nag-try ako. Sabi niya, hindi daw pwede. Kaya, walang imposibilidad, Lord. Pinag-pray ako. Sobrang thankful po kasi binigay niya sa akin to. Magkauwi ako after 3 years. Praise God.
baboy. Sagot mo na yung pasalubong mong baboy. Sure po pagkatuloy-tuloy po. Kasi kanina tinanong ako na anong petsa ko gusto ko eh. Sabi ko baka pwedeng 25 kasi 27 yung graduation. Hindi ko alam kung sasabihin ko sa kanila or isa-surprise ko na lang sila. Surprise ako. Manila lang naman, di ba? Pero pastor, Record lang, record. ayun po, hindi Huwag po pa sinabas. napakauwi ako ngayong August. So, Record. sobrang thankful po ako sa Lord kasi nakinggan niya yung prayers ko. Amen. Nag-commit ka kasi. Yes. Amen. Nagbunga yung fasting, nagbunga yung diet. Thank you, Lord God. Salamat po yun lamang po yung pinagyayaman ko ngayon na binigay sa akin ni Lord God. Amen. Tapos yung kaligtasan namin, salamat kay Pastor Roger, Pastor Joel na araw-araw namin kasama sa biyahe sa umaga po. Sobrang thank you po kasi nandyan sila na nakasupport din sa amin ni Lian. Sabi ko kahit na dyan lang kami sa bus station, okay na yun. Pero hinatid pa rin kami doon sa shop. Sobrang thank you po sa Lord kasi nandyan sila. Thank you po sa buhay ni Pastor Roger na matyagang nagmamaneho din. Amen. Thank you, Lord God. Ito lang, yun lang man po ang pasasalamat ko sa Lord ngayong gabi. Thank you po. Amen. Aida. Ate Aida. Pagyabang mo. Ano ginawa sa'yo ng Ate Aida. Sige na nga. Mami Aida. Magandang gabi po. Ibabalik ko lang din po ang papuri sa Diyos na nakasurvive na po yung anak ko sa operation niya. Amen. And umaatin na po siya ng gawain. Wow. At pangalawa, na last week nabalitaan ko namin na parang mawawala na yung aking company sa agency po na nakakonect sa school. Ngayon kahapon po, nag-email ang school na hinadap na po nila kami. Wow. Sa po yung school namin na yan. Hirap pumasok sa school ng hari na yan. So, salamat po. Thank you, Lord. Wow. Paano na, ulit ako ulit masang taulan. Okay, ate pa yun. Sige, short expectation lang talaga yan si Pastora. Short kasi. Isang palang gabi sa ating lahat. Papapunin siya, no? Praise po, class at kasalamatan ng Panginoon dahil magpag-marcha Wow, graduation. Yes, graduate na ng theology. Amen. Lord. Kape ha, kape ha. Salamat po sa malaki sa pag-blessing sa mga sa trabaho, sa guidance ng Lord at mga protection na binibigay sa pamilya. Amen. Sa trabaho, salamat marami sa Panginoon. Nagkakapuri ko at nakakita at sinasamba ng Panginoon. Amen. Amen. Papakapi yan. Dar, yan. Ay, yung sariling mic. So yung kumain din. Hello, maraming salamat sa ating Panginoon dahil kahit maraming ginagawa sa trabaho, actually, wala yung mga kasama ko yung director namin, saka isa nag-design. Yan yun, ako yung ngayon nang naiwan doon. Ayun, daming trabaho sa iwan. Ako, sabi ko, yung ginagawa ko, ganun gano'n yung trabaho ko. Kung ano yung una, Bibiglayin ka na naman yan. Sa overtime. Gaya, hindi ko lang Biglaan ka naman. Biglaan darating ka naman yun. Pero nakapagod talaga, pas, yung stress ka na closing, tapos maraming ginagawa sa mga compliance sa regulatory, tapos meron pang actuarial, kung sabi ko, ano ba yun? Pero pati na yung patient ko. Dati sa ano ko, may itang ano ko. Kaya nakakot ko sa sarili ko yung tingin eh. Yung wala yung ano ko yung
yung hot-tempered. Kasi ayaw ko lang mayari natin dati yung si Kuya Eric. Yung pinsa. Sarap ng isang boss. Pero ba't ginawa yun? Kasi muna sila sa muna sila sa ganito. Community, Bible study. Kaya yung kanilang medyo maliit na. Ayun, salamat sa Panginoon dahil yung ubo sa kanyang pangos ko wala na. Praise God. Biglang lang bumilit na naman ito. At the same time, maraming salamat sa ating Panginoon dahil kalusugan ng ating pamilya sa Pilipinas at even yung sakuna, sana wala pong sakuna sa Metro Manila kasi yung bigot na inintay nila. Masyadong hinig na eh. The big one. Masyadong hinig na. Kasi ang alam ko nun, Ay, the big one na pala yun? Di ba sa yun eh, sa Sudulan eh. Sa Metro Manila po yung the big one eh, hinintay nila. Parang ganun din po kalakas, o susot ng konti din. Yun po yan natin. Yun lang po. Sa kayong yung masaya sila ngayon dahil nga nakakapagpasa sila sa pamilya, yung pamilya ko. Tapos, yun, sa palusugan, yung dalawang kulit na ako. Kung ano yung ginagawa, katarungan. Sila natin yung sundan ko na praise and worship leader eh. Sila mo eh. Sa kay nanay nila. Ayun. Maraming sa ating Panginoon dahil ngayon din yung kalakasan sa lahat, protection sa pamilya, at yung pagiging masaya. Pati ako sa Santa Liga, at least maayos yung ang tapo na inahanap ko lang sila mas maayos ko sa mga panahon na natin. Kaya po sa Panginoon, gusto ko makulit. Amen. Si Pastor na. Sa kanya na yung mic. Sound check. Ayan, gusto kong itaas si Lord sa buhay ko. Yung anak ko pala is UP, nag-try sa UP. Sa UP na naman, bumaksak naman siya. Pero sabi niya, di ba nung nakaraan URS? Ayun, doon ko siya sa URS ngayon. Ano pa rin, sabi ko na, guessing pa rin. Sa PUP rin, bumaksak sa inyo anak ko pero sabi ko okay lang yun. URS o RT? Ay, URS, di ba? URS? Ano sa Rizal? Sa Rizal, oo. Sa Morong. Sa Morong? Apo. Yun siya. Tapos, yun nga, at least, kasi nung tinanong niya ako nakaraan na, okay lang ba mag-private ako? Tapos, kinay ko na yung kasi yung engineering kasi na gusto niya, kasi kung kumuha siya ng gano'n, kung sakali lang ako sunod. Siyempre, makuha kaya Damson na, di ba? Siya yung mga kilalang sa civil eh. Tapos tinignan ko yung yung tayo ko, every semester, 50 to 60,000. Grabe, present pa yung Damson. Grabe. Kaya yun, sabi ko, okay naman sa yung URS. Siya naman kasi nang sunod eh, hindi ko siya, kumbaga, dinidiktahan na kung ano yung gusto niya mangyari sa kasi siya pa rin masusunod talaga. Kasi sabi ko, praise God, kasi yung anak ko, iniisip niya na gusto ko lang mag-public lang ako. Parang ako dati. Nung naalala ko kasi nung elementary ako, pinag-aaral ako ng papa ko sa, ng magulang ko, ng papa ko sa private. Kasi ate ko private eh, CBA. Tapos sabi ng papa ko, CBA, nakita ko ate, ang dami lagi assignment. Ayos ko din ako sa Kentay. Tawag kayo sa nag-enroll ako. Pinakasam mo yung kaya sabi ko, dami na assignment na ate ko. Hindi siya nakapaglaro ba? Tinatawag siya mga kalaro namin, hindi siya nakakapaglaro. Kaya ako, gusto ko lagi nasa labas pag galing sa bahay, high school eh. Tapos lang ako ng kaya ngayon, nakita ko yung anak ko na gusto talaga sa public. Kasi nga lang, yung pagdating na nung college, nag-exam ako sa PUP, nakapasa naman ako, kaso nga lang, hindi ko siya tinuloy dahil ang nangyari, na-close yung mechanical engineering nun sa PUP. Kailangan ko muna kumuha ng computer science, mga bachelor degree ba. Tapos mag-ship daw ako ng SEM or second year. Pero hindi na, kaya nag-TFP ako. Ayun, sariling decision, nag-TFP ako, nalulong ako sa bisyo ba, tapos sa fraternity rin, nasali ako. Kaya yun, siguro kung nag-engineer din ako, baka wala rin ako sa harapan mo. Kaya praise God na rin. Kumbaga may plano si Lord na hindi natin alam na talagang Kaya yun, nagpapasalamat din ako sa Lord dahil sa nangyayari sa church, sa kabila ng mga nagdaang mga sigalot
mga sigalot talaga, ano? Mga trials dito sa simbahan. Nakita ko talaga yung kabutihan ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Kasi nung nagkape tayo, nagulat din ako, 13, sabi ko na, ang dami. Nung yung mga worship team ba? Praise and worship. Nagulat din sila, Pastor Flor, sabi, parang may gawain ah. Parang may gawain ah. Kasi ang dami eh. Sabi ko, wala pa rito yung mga prayer meeting. Lalo pag dumating pa yun, sila Lian, sila Joy, tapos si Kuya Sani, Ate Maribel. Di ba kulang pa? Kaya yun, sabi ko, praise God na Tapos may mga worker pa tayo. Ayan, si Ate Aida. Mga bago nga natin, magluluto na lagi yan. Saan pala magluto? Lokano pala yan. Kaya eh. Kaya yun, salamat sa Lord. Tapos nalala ko si Joy nung nakarating ko yan eh. Joy, gusto mo mag-commit? Ayun, gano'n siya, naging gulo siya. Diba, galing na Lord, no? Alam ka ba yung tinanong kita, Joy? Sabat. Sabado. Okay. Kailan sinagot yung prayer mo? Kahapon lang ba? Kanina? Ayun. Kahapon, linggo. Kailan ba yung date mo kasi sir? Thursday ako. Kasi talagang ano, di ba, yung pagka, ano ka talaga, may gagawin talaga si Lord. Di ba yung pagbilis ng Diyos sa buhay natin? Marami rin tayo mga, unexpected na mga, minsan kahit di natin pinag-pray, binibigyan na lang ni Lord eh. Kahit, kumbaga, magpatuloy lang tayo. Lagi natin, tulad yan, wala yung iba natin kapatid. Okay, baka nakatulog. Kaya ako ginigising 7:30 pa lang, pero siguro na talo na ako. Ayan, encourage pa rin natin. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Mga kapatid na nawawala, iba naman, talagang ginusto talaga nilang umalis. Talagang wala na tayong magagawa ron. At dito lang naman yung simbahan, open naman para sa lahat. Sino ba naman tayo para mamili ng mga members natin o atin dito. Kaya yun, papasalamat ako sa Lord kasi nakikita ko yung kabutihan ng Diyos sa simbahan. Para sa akin kasi bilang isang leader, parang blessed na ako dun sa bagay na yun. Parang yung nagpapatuloy, mga kapatid na tinuturuan mo Bible study, nandyan, lumalago, lumarami. Napaka-bless. Tapos yung may mga leaders na nire-raise up, Kuya Darius. May binabanggit sila, Pastor Reliton, di ba Pastor? Nandun tayo, no? O baka, mahina, for Pastor daw eh. Bakit hindi, di ba? Kaya, continuous lang. Yung leadership, iyan mo sa music team. Tapos pagkano, ilabas mo ngayon. Madali na lang sa'yo. Sabi na. Praise God, kaya nagpapasalamat ako sa Lord, lalo rin sa mama ko na gusto talaga lagi niya sa church. Tapos, pinanood niya yung, yung discipleship ko. Tuwan-tuwa si mama eh. Kasi ayaw niya hindi siya makapaniwala na pastor ako. Pastor ka talaga na. Basta guliro, tapos naging pastor. Kaya sabi ko, tapos nung napakinggan niya, napanood niya, sabi na, grabe ah. Di ko kalain ah. Sabi niya ganun, marunong ko magpaliwanag. Ang galing, sabi niya ganun. Sabi ko, glory to God ma. Tapos sabi ko, yung mga anak ko, kasi yung dalawang anak ko, magagagal natin po, isama niya rin si church. Ayun yan. Kaya yun, makakasapin ko ulit siya, kasi gusto rin yung dalawang anak ko na sumama sa kasalola nila. Every Sunday. Kasi aga masyado, 8 o'clock. Yung mga bata ngayon, laging puyat eh. Kaya kailangan i-push sila. Kaya yun, maraming dapat pasalamat sa Lord. Ito lang muna. Kaya sa Diyos na po papuri. Amen. Amen. Praise God. At nais ko rin pong magpasalamat sa ating Panginoon Diyos dahil nung last week pa yata hindi ay wala akong makapagpatotoo. Kung kaya ay nung yata yan, nung Sunday. Tinawag ako nung sa admin namin. Thursday yung last, dapat pasalamat mo yung Friday. Hindi, pero nung pa yun. Last week. Tatlong araw na nakaraan. Dali, Monday yun. Kasi di ba last week ay nagtrabaho na ako. Pangalaman ko ngayon. So, yun, nung tinawag ako nung admin na
yung babae. Ang babae ang admin namin eh. Sabi niya, Joel, tal! Hindi naman siya mag-English gan. Nag-English gan. Sabi niya, you want to renew your ikawa? Ayun, at sabi ko, sige po. Ilang buwan? 1 taon o 3 buwan? Sabi ko yun, 6 months na lang po. Kaya yun, nung pre-nosis, pinainan dito sa Piwa. Tapos sabi niya, meron ka bang laptop eh? Kasi kukuhanin yung yung password. Dapat kukuhanin din yung yung OTP. So pagka wala pang 30 minutes tapos na yung process. Kaya meron na po akong bagong kama. So salamat po sa Panginoon Diyos. So yun, ang hinihintay ko na lang ay magkaroon naman ng another na office o company yung namin mag-open ng isa pa, para tuloy-tuloy ako. Pero kung wala na talaga, pag-asay pa ako ilalagay naman God willing. So ay pag-pray na po natin. Meron pa namang halos mahigit 2 linggo. So yun po. At isa ko rin pong pinagpapasalamat yung hindi naman po siya araw-araw na nag-Jericho ako pagka kagaya lang yung Friday ay may gawain. At maaga na kasi ako magising ngayon. Salamat sa Diyos din yung pa rin po isang pinagpapasalamat ko dahil lalo ko pa yung CEO namin dati. Pag pumasok ay ako yung nahuli lagi pumasok ay nagipagdi sa akin yun sige, re-renew ka mo pero dapat maaga ka pumasok. Dahil yun, maaga na kami pumasok na yan, minsan 7. Pero ito yung namin yung time namin. Kaya yun, salamat din kay Pastor Roger dahil matyaga siyang naghatid sa amin. So, praise God. At yun nga po yung naranasan ko nung minsang anniversary po ng Kanaan na nag-drive ako, napuspos ako ng Holy Spirit. Kahit nag-drive pala, pwede ka rin puspos ko. Yung ka ba na nakikipag-usap po, nag-pray ka. Ganyan din po yung nangyari nung ako nung Friday ng umaga. Nag-Jericho ako dyan. At nung nakatapos na po ako rito, nagpasalamat na po sa Lord. Ay balak pang mag-extend, nag-ikot po ako. Habang nagpapasalamat pa rin ako sa Lord. Nung umiikot ako pupunta ron, hanggang may papuntang Nisko, naiiyak talaga ako yung natutuwa ba, galak na sa puso ko at umiiyak na ako Kaya yun po na nandun yung kapuspusan ng Holy Spirit kahit ikaw ay kayo lang dalawa ni Lord. Diba? So, parang gano'n din yung nakaraan yung unang nakipagdila ko sa Lord. Nung nag-start pa lang mag-work, 2018 papauwi na sana ako nung sabi at gusto niya, release na lang. Kaya sabi ko, Lord, bakit gano'n? Kaya nung gabi yun, nagpagil talagang tuloy yung sipon ko, yung luha, tapos nandun yung napuspos din po ako ng Holy Spirit. Kaya yun po, talagang ang kailangan lang po natin talaga yung meron tayong intimate relation sa ating Panginoon Diyos. Kasi ang tinitingnan po niya yung ating puso. Amen? So, salamat po sa Panginoon Diyos sa mga biyaya at pagpapala. At maging sa protection ay palagi niya pinaparanas sa ating pamilya. Ano po sa buong pamilya namin. Thank you, Lord. Amen. Amen po, magandang gabi po sa inyo. Lahat, Salamat din po.